posible nating nakikita yung pagtaas ng inflation rate para sa mga susunod na buwan hanggang December. Tumaas pa sa 1.5% ang naitalang inflation rate sa bansa sa buwan ng Agosto ngayong taon, kumpara sa 0.9% na record noong July 2025. Base sa latest, nakikita natin na pag may mga bagyo at nagkakaroon ng baha sa mga ating lands na produce ng products, no, like vegetables, yun talaga yung unang talagang tinatamaan. So dito, nag-attribute na yung impact ng mga bagyo nung nakarang buwan, particularly sa vegetables. Ipinaliwanag ni Yusek Mapa na ang epekto ng sama ng panahon ang nakikita nilang dahilan ng inaasahang patuloy na pagtaas ng inflation rate sa mga susunod na buwan na siyang pinangangambahan ng mga mamimili. Mataas pa rin. Kahit hindi umulan, mas lalo kung umulan, kung may bagyo, mas mataas. Kaya wala nang kumbaga wala nang value yung pera natin sa mga binibili natin. Sabi ko kasi yung karos, isang piraso 30. Nagre-recycle na lang ako ng ulam, recycling ng leftover na pagkain para maka-extend yung ulam. Bilang tugon ng kasalukuyang administrasyon, binigyang diin ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan ang kahalagahan ng close monitoring sa lagay ng panahon sa bansa dahil sa posibleng epekto nito sa sektor ng agrikultura. Base sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahang magkakaroon pa ng 7 hanggang 15 bagyo mula September 2025 hanggang February sa susunod na taon. Kaya ayon kay Secretary Balisacan, pinalalakas ng pamahalaan ang mga hakbang para suportahan ang produksyon at panatilihing stable ang presyo ng mga bilihin. Isa na rito ang paglalaan ng Department of Agriculture o DA ng mga binhi at iba pang kagamitan upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Mayroon ding financial at insurance assistance para sa mga apektadong individual. Samantala, inaprubahan na rin ng Food and Drug Administration o FDA ang kauna-unahang avian influenza vaccine sa bansa para maprotektahan naman ang supply ng manok. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.